Mas lalong uminit ang tensyon nang dahan-daw ang inulit ni Hang Feng ang tanong kung saan daw natutunan ni Liyun Xiao ang Great Wind and Cloud Palm Technique. Subalit kahit na ganoon na ang sitwasyon ay nanatili pa rin na kalmado ang ating bida kaya naman gulong-gulo na ang isipan nila Lu Qingdian sa likuran. Sa hindi naman inaasahan na pagkakataon ay biglang nagbiro si Liyun Xiao at pasimple niyang binanggit na iyon daw pala ang tawag sa teknik na iyon gayong sa simulat sa pool daw ay tinatawag niya lang itong ng kung ano-ano. Hindi naman napigilan nila Lu Qingdian na mainis sa narinig nila at sa isip-isip nila ay may gana pa raw talagang magbiro sa ganitong sitwasyon si Liyun Xiao kahit nakaharap na nila ang isang martial sovereign realm expert. Maging si Hang Feng ay labis na inis din ang naramdaman sa pangti-trip sa kanya ni Liyun Xiao pero dahil wala siyang panahon na makipaglaro ay pinakawalan na lang niya ang kanyang malakas na pressure ng kanyang aura para ay pakitang seryoso siya. Sinabi pa niya na ang palm technique daw na iyon ay parehong-pareho sa ultimate technique ng isang nilalang nakakilala niya kaya naman para daw makumpirma iyon ay kailangan na sumama sa kanya ng ating bida. Napakamot naman agad sa ulo si Liyun Xiao at parang hindi niya alintana ang pressure ng aura ni Hang Feng kahit buong-buo na itong bumabagsak sa kanya. Sa sumunod naman na sandali ay tinangka na ni Hang Feng na gumamit ng puwersa para hulihin ang ating bida pero mabilis itong nakaiwas palayo habang sinasabi na wala daw siyang panahon para sa interogasyon. Si Jiang Rubing naman ay agad na kumilos para pigilan ang kanyang uncle at nilinaw pa niya na hindi raw nila pwedeng saktan si Liyun Xiao gayong nagawa lang daw nitong paslangin si Cheng Yun nang dahil sa kanya. Kung may dapat daw sisihin sa pagkamatay ni Cheng Yun ay siya raw yun kaya naman siya na lamang daw ang sasama at wag na si Liyun Xiao. Sa mga paliwanag naman ni Jiang Rubing ay hindi nakinig si Hang Feng bagkus hindi pa ito nagdalawang isip na umatake na para bang pinapakita niya na desidido talaga siyang hulihin ang ating bida. Nang makita naman iyon ni Liyun Xiao ay wala na siyang napagpilian pa kundi ang labanan si Hang Feng kaya naman umatake na rin siya gamit ang kanyang sandata. Halos mabigla naman si Hang Feng sa naging reaksyon ng ating bida pero para sa kanya ay wala daw itong saysay dahil malaki raw ang agwat ng cultivation nilang dalawa. Buong-buo na sinalo ni Hang Feng ang atake ng ating bida sa pag-aakala na baliwala lamang daw ito sa sovereign chi niya pero laking gulat niya nang bigla na lamang itong nasira sa isang atake lamang. Hindi siya makapaniwala na ang isang martial supreme realm expert ay kayang sirain ang sovereign chi niya kaya naman mas lalo siyang naging interesado na mahuli si Liyun Xiao para malaman kung sino ang master nito. Bigla namang nakisali si Lu Qingdian sa nangyayaring labanan at tinapakan nito si Liyun Xiao sa balikat habang sinasabi na kailangan na raw tumakas ng ating bida dahil siya na raw ang bahala sa lahat. Matapos naman niyang sabihin iyon ay nagpakawala siya ng isang malakas na dragon-type attack gamit ang kanyang ancient artifact at nang makita naman iyon ni Hang Feng ay labis itong nagulat dahil naramdaman niya ang lakas na hindi nalalayo sa puwersa ng isang martial sovereign realm expert. Napansin niya rin na napakabilis nito at may kakayahan na patigilan siya ng ilang sandali kaya naman sa huli ay hindi niya nagawang makaiwas sa atake. Tumilapon siya ng bahagya sa di kalayuan na lugar at nang bumagsak na siya ay napuno siya ng maraming katanungan patungkol sa kung anong puwersa ang pinanggalingan nila Liyun Xiao pati na rin Lu Qingdian. Aminado raw siya na hindi normal ang lakas ng mga ito kumpara sa mga kilalang prodigy ng kontinente kaya naman nakakapagtaka raw na wala siyang impormasyon sa dalawa. Bumalik ang eksena sa ating bida at natatawa nitong tinanong kung hindi ba raw natatakot si Lu Qingdian sa kahaharapin nilang problema pagkatapos ng ginawa nila. Sumagot naman agad si Lu Qingdian na wala na raw siyang pakipa doon dahil bagamat hindi raw siya ang personal na pumaslang ay hindi naman daw niya masisikmura na solohin ng ating bida ang responsibilidad ng pagkakapaslang kay Cheng Yun. Tiningnan nila Liyun Xiao at Lu Qingdian si Hang Feng at parehas nilang inaanalisa ang gagawin nilang pag-atake dahil alam nilang hindi magiging madali ang pakikipagsagupaan nila dito kahit na pagsamahin pa nila ang kanilang mga lakas. Sa kabilang banda naman ay mas lalong pinakawala ni Hang Feng ang kanyang aura gayong hindi na niya nagugustuhan ang nangyayari kung saan parang kinakaya kaya lang siya ng mga mas bata sa kanya ng ilang dekada. Para sa kanya ay isang malaking sampal iyon gayong aminado siyang hindi siya kabilang sa mga pinakatalentadong nilalang sa kontinente kaya naman sa kabila ng kanyang katandaan ay napag-iiwanan na siya ng mga kasabayan niya noon. Subalit sa hindi inaasahan na pagkakataon ay muling umeksena si Jiang Rubing at sa mga puntong ito ay nagbabanta na itong magpapakamatay kung hindi raw titigil si Hang Feng sa pagtatangka na saktan ang kanyang mga kaibigan.
Mariin pa nitong idinagdag na titingnan daw niya kung ano ang magiging reaksyon ng kanyang ama at master kung sakaling magpatiwakal nga raw siya dahil hindi sumunod si Hang Feng sa gusto niya. Napasigaw naman agad si Hang Feng nang marinig ang pagbabante ni Jiang Rubing dahil hindi raw ito ang oras para maglaro. Maging ang hangal na si Ruan Ziling ay natakot din sa pwedeng mangyari kaya naman iminungkahi na niyang huminahon lang daw muna sila pansamantala. Si Leon Xiao naman ay kalmado lang na nagwikang hindi na raw nila kailangan pa umabot sa puntong iyon dahil kahit tangkain man daw ni Hang Feng na saktan siya ay hindi raw nito magagawa iyon. Dagdag pa ng ating bida na masyado pa raw itong mahina para makatapat sa kanya kaya magtiwala lang daw sila sa kanya. Hindi naman pinakinggan ni Jiang Rubing ang mga pagyayabang ng ating bida bagkus direktahan lang niyang kinausap ang kanyang Uncle Hang Feng sabay nagbanta na kung hindi man daw niya magawang paslangin ang sarili niya ngayon ay gagantihan naman daw niya ang mga kaibigan nito pagdating ng panahon. Ngayon lang daw siya nakatagpo ng mga tapat na kaibigan at handa raw siyang makipaglaban ng patayan maprotektahan lang ang mga ito kaya naman wag daw siyang subukan ng kanyang uncle. Napatahimik naman ng ilang sandali si Hang Feng sa mga tinura ni Jiang Rubing habang ang hangal naman na si Ruan Ziling ay labis na nainis dahil batid niyang wala na sa kanila ang kontrol ng sitwasyon. Maya-maya pa ay nagsalita na ulit si Hang Feng at pumapayag na siyang pagbigyan ng isang beses sila Leon Xiao pero ito na raw ang huli at wala na raw dapat na susunod. Saad pa ni Hang Feng na dapat din daw na sumama si Jiang Rubing kay Ruan Ziling para bumalik sa City Lord Mansion at iyon daw ang nag-iisa niyang kondisyon. Sumang-ayon naman agad si Jiang Rubing sa gustong mangyari ng kanyang uncle pero nilinaw niya na dapat daw ay mabigyan ng pagkakataon na makalabas ng Red Moon City sila Leon Xiao kaya naman sa loob daw ng 3 araw ay walang maaaring gumalaw sa mga ito. Napadalawang isip naman agad si Hang Feng sa kondisyon ni Jiang Rubing pero sa huli ay tinanggap pa rin niya ang alok nito kaya naman nangako siya na bibigyan niya raw ng 3 araw sila Leon Xiao para makalabas ng Red Moon City. Ngunit pagkatapos daw nun ay hindi na siya pwedeng pigilan pa ni Jiang Rubing kaya naman sana raw ay malinaw sila pagdating doon. Sumagot naman agad ng oo si Jiang Rubing at pagkatapos nun ay binanggit niya ang mga hangal sa gilid sabay sinabing bantayan daw ng kanyang uncle ang mga ito dahil mayroon itong mga masamang balak kagaya ni Cheng Yong at Ruan Ziling. Nagbitaw naman agad ng mainit na salita si Hang Feng kung saan makakaasa daw sa kanya si Jiang Rubing at isa pa sa buong Red Moon City daw ay walang Imperial Guard ang gagawan ng kahit anong aksyon kila Leon Xiao. Matapos marinig yun ay nagpaalam na si Jiang Rubing pero bago pa siya tuluyang umalis ay sinabi niyang maghintay lang daw ng 2 araw sila Leon Xiao at Lu Qingyan dahil siya na raw mismo ang kukuha ng mga kailangan nito. Pagkatapos daw nun ay maaari na sila Leon Xiao makaalis ng payapa sa Red Moon City at kung siya raw ang tatanungin ay mas mabuting magpakalayo-layo daw muna ang dalawa sa Eastern Region. Agad naman na hindi sumang-ayon doon si Leon Xiao at nilinaw pa niya na hindi niya raw kailangan ng tulong pagdating sa East Sea Moon Pearl dahil kayang-kaya niya raw na kunin ito sa sarili niyang pamamaraan. Sinundan naman iyon ni Lu Qingyan ng mga salitang ganun din daw siya kaya naman wag na raw mag-abala pa si Jiang Rubing na kunin ang hinihiling niya na Dragon Artifact. Si Nalan Jishuan naman ay agad na pinayuhan si Jiang Rubing na mag-ingat sa pagbalik gayong marami raw pwedeng mangyari. Malungkot naman na pinakinggan ni Jiang Rubing ang mga sinabi nila Leon Xiao at Lu Qingyan pero nanindigan pa rin siya na gagawin niya raw ang lahat ng makakaya niya para masuklian ang mga naitulong ng mga ito sa kanya. Masaya daw siya na nakakilala siya ng mga bagong kaibigan kaya naman hindi raw niya malilimutan ang maikling panahon na sila ay magkakasama. Sa mga sinabi namang iyon ni Jiang Rubing ay wala nang naging tugon pa sila Leon Xiao kaya naman nanatili na lamang silang tahimik para hindi na hamaba pa ang usapan. Bigla namang may ibinato na isang bagay si Hang Feng sa ating bida sabay nagwika na sana raw ay makipagkooperasyon sa kanya si Leon Xiao para makumpirma niya raw ang kanyang hinala. Nangangako daw siya na wala siyang masamang balak kaya naman sa oras na makapagdesisyon daw ang ating bida na makipag-usap sa kanya ng personal ay hanapin lang daw siya nito gamit ang bagay na ibinigay niya. Kailangan lang daw na ibigay ito ng ating bida sa kahit sino mang miyembro ng Red Moon City at madali na raw siya nitong matatagpuan. Kasunod naman nun ay umalis na si Hang Feng dala-dala ang bangkay ni Cheng Yong ngunit bago sila tuluyang mga makaalis ay nagpahabol pa ng pagbabante si Ruan Ziling kung saan di pa raw sila tapos nila Leon Xiao. Sana raw sa muli nilang pagkikita ay ganito pa rin ang mga tapang nila Leon Xiao at Lu Qingyan kaya naman maghanda raw ang mga ito sa pagbabalik niya.
Wala namang naging reaksyon sila Li Yunxiao sa banta sa kanila kaya naman pinabayaan lang nila ang hangal na si Ruan Ziling hanggang sa makaalis ito sa harapan nila. Sa sumunod naman na sandali ay umalis na rin sila sa lugar sakay ng isang maliit na flying ship ng Red Moon City at doon ay nabanggit ni Nolan Jishuan na gusto niya raw na sumunod kay Jiang Rubing para masamahan ito pansamantala. Nangangamba raw kasi siya sa maaari nitong gawin sa sarili kaya naman mas mabuting naruroon daw siya para mabantayan niya ito. Sinuportahan naman agad iyon ni Lu Xindian at saad pa niya na pabor daw siya sa ganun dahil kilala naman daw nila bilang napaka-inosenteng babae si Jiang Rubing kaya naman dapat daw talaga na may gagabay dito na kagaya ni Nolan Jishuan. Sarkastiko namang naitanong ni Nolan Jishuan na kung ipinapahiwatig ba raw ni Lu Xindian na hindi siya isang inosenteng babae at sa tanong niya ay nahihiyang sinabi ni Lu Xindian na hindi raw ganun ang gusto niyang palabasan. Ang ibig daw niyang sabihin ay mas mature daw kung mag-isip si Nolan Jishuan kaysa kay Jiang Rubing kaya naman nasabi niya raw ang mga salitang iyon kanina. Sa paliwanag naman ni Lu Xindian ay napangisi na lang si Nolan Jishuan sabay napatanong kung bakit hindi na lang daw sumali si Li Yunxiao sa martial arts tournament para makuha ang mga East Sea Moon Pearl. Base daw sa nakita niyang lakas ng ating bida ay kayang-kaya nitong manalo sa martial arts tournament nang walang kahirap-hirap. Pabiro namang sumagot ang ating bida na hindi naman daw sa ayaw niya pero marami raw malalakas na kalahok ang tiyak na dadalo kaya naman ayaw niya raw na ipahiya ang sarili sa harap ng lahat. Nakakaloko namang hindi naniwala doon si Nolan Jishuan at katwiran niya na napaslang nga raw ng ating bida sa isang atake lamang ang isang prodigy ng Western Region kaya naman ano pa raw ang ikinakatakot nito. Sa tingin niya raw ay wala nang makakagawa pa ng ganung bagay sa buong younger generation ng kontinente kaya naman sigurado na raw ang pagkapanalo ng ating bida at bukod pa doon ay matutulungan pa nito si Jiang Rubing. Sumang-ayon naman agad si Lu Xindian sa mga sinabi ni Nolan Jishuan dahil maging ang number 1 prodigy ng Eastern Region na si Ruan Zimao na minsan na rin niyang nakita ay masasabi raw niyang walang magiging panama kay Li Yunxiao. Hindi naman nagpatinag ang ating bida at nangatwiran pa siya na marami raw mas malakas pa sa kanya na hindi lamang nadidiscover sa kontinente. Isa pa ay hindi lang naman daw siya ang may kakayahan na tumalo sa mga kilalang prodigy ng kontinente dahil maging si Lu Xindian daw na kasama nila ngayon ay siguradong magagawa din daw ang bagay na iyon. Nang marinig naman ni Nolan Jishuan ang pagmamatigas ng ating bida ay hindi na siya naging mapilit pabagkus humiling na lang siya na sana raw ay tumulong pa rin daw si Li Yunxiao sa kanila sa sandaling hindi magustuhan ni Jiang Rubing ang mananalo sa martial arts tournament. Napapikit naman agad ang ating bida sa hiling ni Nolan Jishuan dahil malaking problema daw iyon at siguradong makakalaban niya ang buong Red Moon City kung magkataon. Mula lamang daw siya sa mahinang puwersa ng Southern Region at wala siyang sapat na kakayahan na harapin ang malaking puwersa ng Red Moon City kaya naman sana raw ay wag siya masyadong bigyan ng mabigat na responsibilidad. Sa isipan naman ni Li Yunxiao ay biglang sumabat si Demonic Dragon at natatawa nitong binanggit na ano pa ba raw ang ikinakatakot ng ating bida gayong matagal naman na raw nitong kaaway ang Red Moon City. Nasabi pa ni Demonic Dragon na napansin niya rin daw ang malaking pagbabago sa estado ni Lu Xindian kaya naman mukhang ang Dragon Blood daw nito ay mas lalong naging pulido at malapit nang magpakita ng sintomas ng atavism. Hindi naman naiwasan ni Li Yunxiao na mapatingin kay Lu Xindian dahil kung totoo raw ang sinabi ni Demonic Dragon ay mukhang maganda raw na makuha niya ulit ang Dragon Blood nito. Noong nakaraan daw na naglaban sila ay kaunti lamang ang nakuha niya pero malaki raw ang naitulong nun sa kanya kaya naman kung mabibigyan daw siya ulit ng pagkakataon na makuha ang dugo nito ay talagang susulitin na daw niya. Muli namang nagsalita si Nolan Jishuan at sinasabi niya na mukhang nasa kapalaran na lang daw sila aasa ni Jiang Rubing kaya naman ang mahihiling na lang daw niya ay sana maayos ang pamilya ng nilalang na maswerteng mananalo sa martial arts tournament. Bahagya namang tinuwanan ni Li Yunxiao ang pahayag na iyon dahil ano pa ba raw ang gusto nila Nolan Jishuan na pamilya dahil halos ang lahat na raw ng malalaki at magagandang pamilya sa kontinente ay naririto na sa Red Moon City para makilahok ang kanilang mga young master sa kompetisyon. Doon pa lang daw ay panalo na si Jiang Rubing kaya naman hindi na raw niya kailangan pa na makisali sa kaguluhan. Gayunpaman kung magtutungo daw si Nolan Jishuan sa City Lord Mansion ay may nais siyang ipabigay na mensahe sa kapatid ni Jiang Rubing na si Jiang Rumi kaya naman sana raw ay makarating ito doon. Nagtaka naman agad si Nolan Jishuan sa hiling ng ating bida at tinatanong niya kung para saan daw ang mensahe na nais nitong ipadala.
Dagdag pa ni Nolan Jishuan na kung nais daw ni Lee Yun-xiao na mapanatili ang pagkakaibigan nila ni Jiang Rubing ay mas mabuting lumayo-layo raw ito kay Jiang Rumi. Binanggit naman agad ng ating bida na wala daw dapat ipag-alala sila Nolan Jishuan dahil ang mensahe na ipapadala niya raw ay personal lamang niyang alitan kay Jiang Rumi at wala ng iba pa. Nakahinga naman agad ng maluwag si Nolan Jishuan sa binitawan na salita ni Lee Yun-xiao kaya naman tinanggap niya na ang hiling nito at nangakong makakarating kay Jiang Rumi ang mensahe. Pagkatapos naman nun ay humiwalay na si Nolan Jishuan dahil narating na nila ang puwersa na tinutuluyan ng Silver Moon Sect. Bago naman siya umalis ay sinabi niya na magkita-kita na lang daw sila ulit pagkatapos niyang magtungo sa City Lord Mansion at masiguradong ayos lang si Jiang Rubing. Ipinagpatuloy nila Lee Yun-xiao ang paglipad ngunit nakalipas na ang ilang sandali ay walang nagiging imek sa kanya si Lu Qingyan kaya naman tinanong na niya kung hindi ba raw sila bababa para magtungo sa kani-kanilang destinasyon. Saad pa niya na marami din daw siyang dapat na asikasuhin kaya naman kung may pupuntahan daw si Lu Qingyan ay mauuna na raw siya sa pag-alis. Sa hindi naman inaasahan na pangyayari ay biglang bumaba si Lu Qingyan sa isang liblib na kagubatan at dahil interesado ang ating bida sa kung ano ang nasa isip nito ay napagdesisyonan niyang sumunod. Ngunit nang parehas na silang makababa ay bigla na lamang pinakawalan ni Lu Qingyan ang malakas niyang aura kaya naman doon palang napagtanto ni Lee Yun-xiao na mukhang plano daw nito na labanan siya. Maya-maya pa ay nagsimula nang magsalita si Lu Qingyan at sinasabi nito na simula daw ng huli nilang pagkikita sa Mount Miro ay gustong-gusto na raw niyang makalaban ang ating bida para malaman niya kung gaano nakalaki ang agwat nilang dalawa. Ngayon daw ay matagal niyang pinag-isipan ang desisyon niyang ito at nararamdaman niya raw na kung hindi niya sasamantalahin ang pagkakataon ay baka mawalan na siya ng oportunidad na muling makalaban ang ating bida. Matapos naman magsalita ni Lu Qingyan ay mas lalo pa niyang pinakawalan ang kanyang aura kaya naman mabilis na nabalot ng dragon pressure ang buong lugar. Hindi naman alintana ng ating bida ang dragon pressure bagkus natutuwa pa nga siya dahil nakakatulong ito sa pagpapalakas ng kanyang immortal golden body. Aminado daw siya na gusto rin niyang makalaban si Lu Qingyan ngunit hindi sa mga oras na ito dahil nasa loob sila ng Red Moon City kung saan mahihirapan siyang gamitin ang lahat ng kanyang makapangyarihang teknik. Pero alam niya rin na wala na siyang pagpipilian pa kaya naman tinanggap na lang niya ang hamon sa Bailantarang sinabi na masyado pa raw maaga na harapin siya ni Lu Qingyan gayong kulang pa raw ang mga dragon artifacts na nasa katawan nito para labanan siya. Kung siya daw ang tatanungin ay ayaw niya sana itong matuloy pero kitang-kita niya raw na gustong-gusto siyang makalaban ni Lu Qingyan kaya naman pagbibigyan niya raw ito para muling iparanas ang ginawa niya dati na leksyon. Mas lalo namang nag-init si Lu Qingyan nang marinig ang mga binitawan na salita ni Lee Yun-xiao kaya naman plano na sana niyang umatake gamit ang kanyang ancient artifact subalit may bigla na lamang ginawa ang ating bida na hindi niya inaasahan. Sa di malaman na dahilan ay biglang itinago ni Lee Yun-xiao ang dalawa niyang sandata at kasunod nun ay sinabi niya na seryoso na raw sana siya na makipaglaban ngunit mukhang hindi na raw nila matutuloy iyon. Nagtaka naman agad si Lu Qingyan at tinatanong niya kung natatakot na ba raw ang ating bida kaya naman bigla-bigla na lang daw itong umaatres sa labanan. Seryosong ipinaalam ni Lu Qingyan na sa ayaw man daw at sa gusto ng ating bida ay kailangan siya nitong labanan dahil kung hindi ay walang pagdadalawang isip niya raw itong aatakihin. Napatawa naman ang ating bida sa banta sa kanya dahil ngayon pa lang daw ay malinaw ng masyado pang maaga para harapin siya ni Lu Qingyan gayong hindi man lang daw nito maramdaman ang mga hangal sa paligid. Tumingin si Lee Yun-xiao sa itaas at tinawag niya ang pangalang Wenlin sabay inutos na lumabas na raw ito dahil natuklasan na raw niya ang masama nitong balak. Pahabol pa ng ating bida na gusto rin daw niyang malaman kung paano nahanap ang lokasyon niya dahil hindi raw biro na marami agad nakasunod sa kanya sa liblib na lugar na ito. Sa direksyon naman kung saan tinawag ni Lee Yun-xiao si Wenlin ay agad na umatake si Lu Qingyan at nais niyang kumpirmahin kung nagloloko lang ba ang ating bida sa kanya para makaiwas sa kanilang laban. Subalit nang tumama na ang ancient artifact niya doon ay agad na nawasak ang void of space sabay nalaglag ang maraming mga hangal na nakatago doon kaya naman natauhan na siya na talagang hindi si Lee Yun-xiao nagbibiro. Sa ginawang pag-atake naman ni Lu Qingyan ay isa ang napaslang habang tatlo naman ang nasugatan at bawat isa sa mga ito ay pare-parehas na nasa peak 9-star Martial Supreme Realm Expert.
Sa sandali namang iyon ay nagpakita na ang anino ni Wenlin na nasa bandang likuran at hindi makapaniwala ang mga kasamahan nito gayong hindi raw nila lubos maisip na mayroong nilalang na hindi natatakot na paslangin ang mga miyembro ng Red Moon City. Makalipas ang ilang sandali ay humarap na nga si Wenlin at manghang-mangha ito sa lakas ni Lu Xindian dahil hindi raw pangkaraniwan iyon para sa edad nito. Pagkatapos naman niyang purihin si Lu Xindian ay sinagot na niya ang tanong ng ating bida kung saan kaya raw niya ito madaling natunton ay sa kadahilanang ginamit niya ang ID card na ini-apply ni Leon Xiao sa Red Moon City. Kahit saan daw sa Red Moon City ay mabilis na lang daw mahahanap ang ating bida gamit iyon kaya naman wag na raw itong magtaka sa kung paano niya iyon nagawa. Hindi naman naniwala doon si Leon Xiao at mariin pa niyang sinasabi na hanggang ngayon daw ay tinitingnan pa rin siyang bata ni Wenlin kahit na tinuruan na raw niya ito ng leksyon noong nakaraan. Sarkastikong ipinakita ni Leon Xiao ang ID card na tinutukoy ni Wenlin sabay sinabi niya na ilang beses na raw niyang namanipula ang impormasyon dito para itago ang tunay niyang lokasyon kaya naman malabo daw na ito ang ginamit para matunten siya. Nagalit naman agad ang isang Imperial Guard nang marinig ang tinura ng ating bida dahil isang malaking kasalanan daw ang ginawa nito sa ID card ng Red Moon City. At dahil daw doon ay kailangan nila itong dalhin sa dungeon ng Red Moon City kaya naman dapat na sumama daw ito sa kanila ngayon din. Kung hindi naman daw ito papayag na sumama ay mapipilitan silang gumamit ng dahas at sa sandaling sabihin iyon ng isang Imperial Guard ay isa-isa nang nagpakita ang iba pa niyang mga kasamahan na aabot sa 30 ang bilang.